Yes, no, nakikita naman natin na kung sino yung active, hindi lamang dun sa impeachment, kundi dun sa mga programa ng administrasyon, ay nagkakaroon ng bashing. At hindi lang yung bashing, ang mas nakakatakot ay yung fake news. Kasi yung mga ina-attach na kunyari bumaha o ganito na parang hirap na hirap yung mga tao at lumalangoy. Yung iba are pictures from years ago. Ang iba naman ay hindi naman sa Pilipinas. Totoo na merong mga pagbaha, no, sa iilang mga lugar. Kasama na yung distrito ko, dito sa may Northern Luzon, kasama rin yan. Central Luzon, kasama rin yan. Dahil nga na umaapaw yung tubig galing sa mga ilog at sa dagat papunta sa lupa. And that is not only in the Philippines, buong mundo yan. At ang tinututukan natin ngayon ay ang pagresponde. Subalit, na gugulat, no, yung iba, lalo na yung mga nasa Visayas at Mindanao, kasi iba ang nakikita nilang picture. So there's really a coordinated, systematic, well-funded targeting not only the prosecutors, including the spokesperson, and other figures who are behind the campaign for accountability and a clean governance under the current administration. So ang panawagan lang natin sa taong bayan, huwag magpadala sa peking balita. Huwag rin magpadala sa mga peking medical information and what we call infodemics kasi kaakibat ng kanilang paglilihis at kaakibat ng kanilang papadivert, no? Kung sa Bisaya pa, ayaw ta pagtuo-tuo, no? Kay ayaw po ta pagpailad, hindi kita magpainto, no? Kung sa Ilonggo, because that is actually injustice to the Filipino people. Kaya napakalaking insulto na gagamitin natin ang fake social media posting, fake information, fake news, not because we want to help the country, but just because we want to put down an administration that is delivering for its people.